Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po muli sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live, Bisayang Tagalog Live sa Broad Streamcast Communicators. Bistag Live on BSC. Kumusta po kayo? Nagpupugay po ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero sa Tibuok Nasod o Tibuok Kalibutan. Saan man kayo naroroon, anuman ang time zones na inyong mga kinaroroonan sa mga panahong ito, ang aming panalangin, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ay Miyerkules, unang araw ng buwan ng Disyembre. Parang kailan lang. Matatapos na po ang 2021. At pagpasok po ng 2022, sigurado po yan, magiging lalong mainit ang politika sa ating bansa. Pero bago tayo tumalakay dyan sa politics, dako muna tayo rito sa ating mga impormasyon na gusto natin maiparating sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung ating COVID-19 response update. Ang Pilipinas, sapagkat nagkaroon tayo ng National Vaccination Day, nakapagturok tayo ng more or less nasa 2.7 million nung unang araw ng vaccination roll out natin sa bayanihan bakunahan. 3 araw po yan, last day ngayon. Dahilan sa nakapagtala po tayo ng 2.5 to 2.7. Ang sabi po ng Department of Health, 2.5, pero uncounting pa yan. Ang sabi naman ni Secretary Dizon, ay yun hong ating pagbabakuna ng first day ay 2.5. Saglit lamang mukhang naglubat po ang inyong lingkod. Saglit lamang. Dispensa por favor, mga amigo at mga amiga. Talagang ganyan. Ayusin muna natin. Baka mamaya maputol tayo. Ayusin lang natin yung ating mayroon lang tayong pipindutin dito. Saglit lamang po. Buti na lang, naabutan natin na ganyan, Okay. Go tayo, go! Dispensa por pabor, mga amigo, mga amiga, nag-indicate kasi dito sa atin na naglulubat na yung ating gamit. At mabuti na lang, dito lang naman sa gilid natin ang ating koneksyon. Okay, tuloy natin. Dahil sa nakapagpabakuna po tayo ng mahigit sa 2 milyon, sa inadeha, ang Pilipinas ay nagkaroon ng record na bali panlima tayo sa mga bansa na nakapagtala ng pinakamaraming nabakunahan sa loob ng isang araw. Siyempre, nangunguna dyan ang China. Napakarami, bilyon ang tao dyan eh. Umabot po ng 22 million in a day. Nakapagtala sila ng 22 million. Sumunod dyan ang India, billion din po ang tao dyan. 19 million in a day. So, sumunod naman ng Estados Unidos, 3.4 million. At Brazil naman, 2.6 million.
at sumunod na po tayo doon. 2.5 million kasi ang pagtala ng Department of Health. Pero sabi po ni Testing Czar Vince Dizon, 2.7 million. Kaya doon tayo naglalaro, pang-4, pang-5. Anyway, yan po ay isang inisyatibo na isinakatuparan po ng ating pamahalaan para magkaroon po tayo ng mabilisang pagbabakuna. Hinahabol po tayo ng mga variants kagaya ng Omicron variant na hindi natin alam na kapasok na sa mga karatig bansa natin sa Asia. Sa Japan, napasok na po. Napasok na po ng Omicron variant. Ang Hong Kong, napasok na po ng Omicron variant. Dito sa atin, inaaral pa. Hindi natin alam kasi may mga pumasok kasing bago ideklara ang ban sa South Africa, mayroon daw nakapasok dito 3 sa Mindanao area nagtutungo, pero ang isang tinitrace yung record, Makati. Pagkatapos inaalam kung nakapasok na ba sa atin. Pero sa pahayag po ng Palasyo ng Malacanang, ang Omicron variant po ay hindi pa po nakakapasok sa ating bansa. Mamaya, tutuloy natin yan. May kungdayan sa Omicron variant. Dito muna tayo sa vaccination. Sa vaccination po, sinasabi na yung pangalawang araw ay nagkapagtala tayo ng more or less nasa 2.3 million individuals na naturukan ng bakuna. Ang ibig sabihin yan, mga kababayan, na kung idadagdag natin yung 2.7 o 2.5 plus 2.3, more or less nasa 5 million po ang naglalaro ang ating mga nabakunahan in 2 days. Ngayong araw, last day, sana magkaroon po tayo ng magandang vaccination rate this day. Magpabakuna na po kayo mga kababayan. Kung mayroon mga impormasyon na mga anti-vax o di kaya mayroon mga impormasyon may kaugnayan po sa kung ano-anong mga side effects, tandaan natin mas nakararami pa rin ang mga sumusunod sa sinasabing dapat magpabakuna. Mas marami pa rin. Kung ikukumpara natin, kukunti lamang po yung mga tao niya na umaayaw. Sabihin na natin, nadadala sa mga anti-vax propaganda. Dito naman tayo, kapagkat gusto natin makakilos po ang takbo ng ekonomiya ng ating bansa, talagang kinakailangan magpabakuna po tayo. Mayroon talagang mga, sabihin na natin, mayroon talagang mga pagkakataon na halos ginigipit na. Halos ginigipit na yun mga ayaw magpabakuna ng ilang mga patakaran na pinatutupad ng mga LGUs, ng national government, like for example sa mga malls, maaari sa mga kainan, hindi kayo makakapasok kung hindi vaccinated. Katunayan, nung makapanayam natin si PA Joey Concepcion, Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, sinasabi po nito na mayroong mga ilang lumalabag. Pero nananawagan pa rin sila, lumalabag na mga kasama nila sa pagninegosyo. Hindi sinusunod. Dapat, pag sinabing hindi po pwede ang unvaccinated, hindi dapat papasukin ang mga unvaccinated. Ang kanila kasing mga inirarason, ng mga nasa business sector, kawawa kapag sila nagkasakit. Sa mga vaccinated, kaya ng kanilang katawan kung sakasakali mahawaan sila. Ngayon, doon sa mga, lalo na pag mga matatanda, tapos hindi pa vaccinated, pagka sila tinamaan, gugupo sila, maaari ng virus, maaaring magpantay ang kanilang mga paa. Yan po talaga ay isang, sabihin na natin, masaklap na katotohanan na nangyayari po sa ating kapaligiran. Wala tayong magagawa kung hindi sumunod sa patakaran ng nasa mga kinaukulan at sumunod sa mga sinasabi ng mga eksperto, otherwise nasa kabila po kayo. Ngayon, kung hindi kayo susunod, risk hunin nyo yan. Okay. Tandaan natin, itong Omicron variant ay pinaghahandaan na po ng mga vaccine manufacturers.
Sapagkat itong bagong ito na unang na-detect sa South Africa, pero sinasabi naman nila na sa Europa, unang nakita rin po ito sa Europa bago pa sa South Africa. Hindi talaga. Kaya nga ang ginagawa po ng ating mga eksperto, hindi na ho bansa ang sinasabi na South African variant o kaya Indian variant. Hindi na po. Ginagawa na po Omicron variant. Kasi hindi naman talaga halos matrace natin kung saan galing lang ng mga eksperto. Ang BioNTech, ito po yung gumawa ng Pfizer, ay sinisimula na nila yung proseso ng paggawa ng mga new vaccine para ho sa ah, para panlaban dito sa Omicron variant. Ito kasi variant of concern na po ito, dineklara ng World Health Organization. Parang Delta variant, dineklara pong variant of concern ng World Health Organization, tapos napasok tayo talaga naman, oo. 'Di ba? Nakatikim tayo ng dagok, ng tadhana. Ngayon naman, ito naman, Omicron variant, sana po hindi po kasing bagsik ni Delta variant. Kahit nasabihin pa natin na yun hong kanilang pag-mutate mabilis at maraming beses para nakakaiwas sila sa bakuna, pero hindi naman nangangahulugan na maaaring sila po ay mas matapang at mas nakamamatay kaysa Delta variant. Kasi maaari daw mas hindi matay kaysa sa iba pang mga unang variant ng COVID-19, coronavirus 19. Ngayon, ang Moderna, sinasabi rin po na pinag-aaralan yung mga natuklasan bagong variant na ito at maaaring abutin pa raw ng buwan bago magpalabas sila ng another vaccine, pang-booster po. Sa ibang bansa talagang nagkakaroon na ng boostering, nagkakaroon na talaga sila ng, mayroon nga pang-apat na. Sa Israel, umabot na sila ng pang-apat. Wala tayong magagawa, talagang ganyan. Nag-mutate, nagbabagong anyo ang mga virus na ito, at kaya hahabulin ng ating mga scientists paano nila masusugpo yan hanggang sa dumating ang panahon na magiging endemic na rin sila, na nasa atin na. Sabi nila, we have to live with it. We have to live with them. Wala. Talagang ganyan ang takbo ng mundo. Parang Spanish flu virus sa unang bugso, talagang milyon ang nasawi. Pero kalaunan po hanggang ngayon, nandito pa rin yan. Pero ordinary flu na lang ang turing sa kanila. Nag-mutate, pero kinakailangan mabuhay sila, kaya nagbabagong anyo na parang hindi na sila nagiging masyado matapang. Kasi papatayin sila ng kalaban, Di ba? Parang ganoon yan, nagiging kasama na natin. Nagiging endemic na po. Nandiyan na lang sa atin, kasama sa ating kapaligiran. Ngayon, may mga reports din po na sinasabi na yun pong Omicron variant na ito ay nasa Europa na bago pa man na-discover sa South Africa. Yun ang sinasabi natin. Kung galing po yan sa South Africa at nagsinabi kaagad ng South African government na talagang doon sa kanila galing, nakapaghanda ang buong mundo. Kagaya ngayon, naghahanda naman ang buong mundo. Problema, kung galing sa Europa yan at pumunta sa South Africa, ibig sabihin, mayroon maaaring mga galing sa Europa na nagpunta sa iba't ibang mga bansa at kumalat na po yan. Ngayon, kung ganun po, maaaring, kaya nandyan na sa Japan, nandyan na sa Hong Kong. Japan government ang nagsabi na nasa kanilang, nakadiscover na sila ng Omicron variant sa kanilang bansa. Mismo ang Chief Cabinet Secretary na si Hirokazu Matsuno ay nakapagtala ng sinasabing kauna-unahang Omicron variant sa Japan, isang 30 taong gulang na lalaki na nanggaling sa Namibia. Yan. Ito po mga kababayan, masasabi natin na ang Japan
high-tech naman talaga yan, kaya nasasala nila. Tayo, medyo alanganin pa tayo, kaya nahuhuli tayo sa maaaring pag-detect. Ngayon, sabi ng Genome Center natin, Philippine Genome Center natin, wala pa po tayo Omicron variant sa Pilipinas. Bakit? Ang tanong naman natin, nadsuri na ba? Sinuri na ba? Mayroon bang kakayahan? Yes, mayroon. Gaano kabilis? Mayroon po tayong mga sinusuring mga samples ngayon. Hindi natin alam, baka ilang araw mula ngayon, maaari sabihin na mayroon na pala sa loob ng bansa natin. Ano ho? Kasi, kagaya ng sinabi po ng inyong lingkod, may 3 pasahero galing sa South Africa na dumating sa ating bansa. Ito po ay sa area ng Mindanao. Sabi po sa report, mismo ang provincial administrator na si Refrando Diaz ay 3 dayuhan galing sa South Africa. Dumating noong November 26, few days ago. Bago pa man ipatupad sa Pilipinas ang travel ban sa South Africa dahil sa Omicron variant. Kasalukuyan pong nasa La Carlota at mga bayan ng Manapla at Calatrava ang 3. Hindi, sa Visayas pala ito. At ito pa isang masaklap na katotohanan na dapat natin pagbantayan natin ang ating mga sarili, kasi sinasabi na nagmula raw yung espas na pinapakita ng mga dayuhan, yung 3 mga dayuhan nagmula raw sa Makati City. Therefore, kung ganun, nanggaling dito sa NCR, National Capital Region. Di ba? Kaya sana hindi po tayo napasok ng Omicron variant. Baka kasi hindi pa po na masyado tuklas po ang ating mga scientist na talagang panlaban yan. Inaaral pa nila yung virus na ito, yung variant na ito. Bagamat sinasabi po ni Dr. Salvania, isa rin po sa mga eksperto na sinasabi na ang mga bakuna na itinuturok sa atin ay epektibo sa lahat ng mga variants ng COVID-19. Nakakatulong sila laban sa infeksyon ng virus na yan. Ibig sabihin yan, kahit papano may katulong ang ating antibodies. Kasi may naturalisa naman tayo, na may antibodies tayo, nakatutulong po yun sinasabing mga bakuna na yan, kaya epektibo pa rin daw sa atin. Pero kinakailangan magkaroon po ng mga paghihigpit ng mga patakaran dito sa ating bansa. Dali lang, tingnan natin kung baka mamaya magtampo na naman yung iba na hindi natin nababati. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Okay, tingnan natin kung sino po ang pwede nating batiin dito. Tingnan natin. Okay, dispensa por favor. Alam niyo po, kailangan talaga natin ng assistant siguro dito. Si Chinsa Buste. Good afternoon po, Cynthia. Kay Eugene Olicad. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa Bistag Live sa BSC. Daghang kayong salamat sa inyo. Sa inyong mga nakikinig, maaari din yung i-share sa inyong mga kaibigan. Itong mga kakilala, itong ating vlog na ito dito sa Broad Streamcast Communicators. Okay, tuloy tayo sa impormasyon. Dito muna tayo sa COVID-19 response update. Bago po yung magpapalitiks din po tayo. Okay. Ang sabi po ng Philippine College of Physicians, yung kanilang presidente po dyan, nakakapanayan po natin yan, si Dr. Maricar Limpin, na ang pakiusap nila na dapat higpitan ng ating pamahalaan, yun pagpasok ng mga dayuhan. Alam naman natin, gaya halimbawa sa Hong Kong, galing sa Japan, kung mayroon sa Japan, medyo malapit lang yan sa atin. Ngayon, pagka
hindi ho tayo maghihigpit, baka papasok tayo rito. Okay lang naman siguro ang Japan kasi ang kanilang healthcare system, talagang mayroon silang sapat, na mga kagamitan. Mayroon silang sapat na mga na resources, Ibig sabihin yan, maganda yung kanilang healthcare system kumpara sa atin. High-tech na nga sila. Ngayon, kung napasok sila, kayang-kaya nilang i-monitor yan. Katunayan, sabi po ng Japan na alam na nila kung sinong nakasalamuha nung 30 years old na nagpositibo ng Omicron variant, na nakapasok na sa kanilang bansa. Sa atin dito, ibang ko lang, itong tatlong galing sa South Africa na sinasabing nagpakita ng espas galing sa Makati pero nandoon ngayon sa Calatrava, nagkakalat ngayon doon sa iba pang mga lugar ng ating bansa, sa Kabisayaan, maaaring punta pa ng Kamindanawan yan, alam niyo na kung ano po ang mangyayari kung sakasakali hindi ho na natin makukontain yan. Katunayan, ang ilan sa ating mga OFWs sa Hong Kong, gusto nang umuwi, baka maabutan sila ng, kung halimbawa maghigpit tayo, di ba? Sayang yung kanilang, uuwi sila sa ngayong Disyembre, magbabakasyon. Kung halimbawa, kalahating buwan lang yung kanilang bakasyon, malapit lang naman ang Hong Kong, kalahating buwan, kung doon pa lamang sa kalahating buwan na yan, karamihan ng oras at araw nila naroon sa quarantine period, di kawawa naman sila, sayang yung kanilang bakasyon, hindi nila masyado may enjoy dito sa ating bansa, yung kanilang mga mahal sa buhay, di ba? Yun ang sinasabi natin, kinakailangan para matulungan natin ang ating mga sarili at ang ating bansa, itulungan natin, magtulungan tayo. You have to follow all the health protocols na pinatutupad po ng IATF. Ngayon, sabi na pwede na hindi magsuot ng face shield. O di, huwag kayo magsuot ng face shield, pero tiyakin ninyo na sinusunod naman ninyo yung social distancing. Pero kung hindi naman kalabisan at kaya naman ninyo magsuot ng face shield, bakit? Mabigat ba ang face shield? Diba? Protection ninyo yan, mas mabigat pagka na-hospital tayo. Magastos sa hospital. Kaya, mas mainam, suot na lang tayo ng face shield. May face mask tayo, may face shield. Sumusunod tayo sa social distancing at mayroon tayong dala-dala mga pamatay ng kagaw, alcohol, whatever, na mga disinfectant, na po pwede natin gamitin. Makakatulong po tayo sa ating sarili, matutulungan natin ang ating komunidad, matutulungan natin ang ating bayan, matutulungan natin ang ating bansa. Ganoon po yan. Ngayon, kung hindi po tayo tutulong sa ating mga sarili, maaaring hindi talaga natin matutulungan ng ating bansa. Kaya, mas mainam mga kababayan, sumunod talaga tayo. Magpabakuna po tayo. Last day po ngayon ng national vaccination natin, yung Bayanihan Bakunahan. Ngayong araw na ito, baka dinadaan-daanan nyo lamang po yung lugar na vaccination site. Pwede naman siguro sa yung walk-in na maaari magpabakuna kasi ang iba naman talaga maluwag. Di po pwede ho yan. Magpaturok na po kayo para at least naka first dose tayo. Mabibilang po kayo sa mga bayani, sabi nga nila. Bayani ng ating bansa. Kasi itong paglaban natin parang giyera rin po ito. Yun nga lamang hindi tayo nagdadala ng armas na may dala tayong baril, pantaga, 'di ba? Itak o anumang mga pwede nating i-inflict sa ating mga kalaban. Ang ating kalaban kasi kakaiba sapagkat hindi natin nakikita. Kung nakikita lang natin, may iwasan natin yan. Hindi. Ang masaklap pa, hindi natin alam kung nasaan sila. Kasi sila tangan-tangan ng hangin. Tangan-tangan ng isang host, pagkatapos pag bumahing, mapupunta sa hangin. Pag natural, ikaw naman ay humihinga, kung wala kang pananggalang, hindi maayos yung iyong face mask, maaaring pumasok sa iyong katawan, sa iyong ilong, iyong bibig, o kaya sa iyong mata. Delikado na. Pag uwi sa bahay,
mas delikado kasi baka mamaya hindi bakunado yung inyong mga pupunta o yan sa bahay. Dahil ayaw nga magpabakuna. Yan. Yan lamang po ay ilan sa mga posibleng mangyari. Ano ho? Pero ah, kung magtutulungan tayo, sigurado tayo na magkakaroon po mga kababayan ng magandang Pasko, magandang Christmas, magandang Disyembre. Kasi may-ari, ang iba, walang Pasko. Ang iba naman, nag enjoy lang kahit walang Pasko, nag enjoy lang pagdating ng Disyembre kasi sila rin nabibigyan ng bonus. Di ba? Sila rin nabibiyayaan, nabibigyan din po ng mga regalo kahit hindi sila nagsiselebrate ng Pasko. Kaya, ang Disyembre talaga ay maraming okasyon na masaya. Magiging lalong masaya yan kung mas maraming mga nababakunahan sa atin. Ano ho, nabakunahan pagdating ng Disyembre. Saka na lang ho natin i-enjoy talaga yung sa yung kagaya ng mga nakalipas na mga pagkakataon na masaya po ang pamilya. Ano ho, nagtitipon-tipon, nagkikita-kita, may reunion po. Ngayon, iwas-iwasan muna natin. Kung kaya rin lang naman sa high-tech na pamamaraan, sa high-tech na pamamaraan. Kami, may ilang beses na po namin ginagawa na yung aming mother ay nagbi-birthday o kung sino man sa aming pamilya nagbi-birthday, kanya-kanya kaming paghahanda, selebrasyon sa kanya-kanyang bahay. Pagkatapos naka-online. Ano ho? Nagkakatingin, ano ba ginagawa ni kapatid kong so-and-so, may pamilya, anong ginagawa po ng isang kapatid ko, ganun lang. Anong ginagawa doon ni nanay, na naroon, nagsiselebrate doon sa isang kapatid ko. Di ba? Parang ganun. Kahit physically wala kayo doon sa inyong magulang, pero spiritually, nag-i-enjoy kayo kasi nakikita ninyo ang inyong mga magulang. That's the beauty of this high-tech gadgets na ginagamit natin ngayon. Yan po, ano ho. Kung nagkaroon tayo ng COVID tapos walang communication, mahirap ang communication, panahon pa ng telegrama, dadit, mahirap. Hindi natin makikita si nanay, si tatay. Titelegramahan na lang natin si nanay, si tatay. Ngayon, kahit na po nasa ibang bansa, pwede nyo nang makita si nanay at si tatay kung anong ginagawa in just few seconds. Nandyan na kaagad sa harapan nyo ninyo. Nakakausap ho ninyo. Yan ang kainaman po sa high-tech. Ano ho. Okay? Para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito yung informasyon po, ano ho, doon ho sa mga lalabas, pupunta sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, informasyon lamang po ito, mayroon na pong pagpapatupad ng color coding. Ano ho, kung ako nga masusunod, wag muna. Pero, nandiyan na yan eh. Kaya ibabalita na lang natin na, sabi po ni MMDA, Chairman Benhar Abalos po, simula po ngayong araw, today, December 1, implementasyon na po ng Modified Number Coding Scheme sa National Capital Region, sa Metro Manila. Ano ho? Kaya, kung sakasakali, pagdating ho sa bandang hapon, kasi sa bandang hapon lang naman gagawin po yan, sa mga pribado po ito, sa mga ibang, mga TNBS, motorcycle, iba pang mga pampasahero, hindi po kayo kasama. Ano ho? Kasi kailangan natin, baka mamaya, pagkaisama sila, walang masakyan, lalong magkakaproblema tayo. Bakit? Baka doon sa terminal, doon sa mga pilahan ng mga jeep, mga pilahan ng mga tricycle, magkakaroon ng problema kasi magkakadikit-dikit yung ilan sa ating mga kababayan na papauwi. Lalo-lalo na kasi sinasabi po na sa bandang hapon po magkakaroon sa rush hour in the afternoon, ano ho, ay magpapatupad po ang number coding scheme sa National Capital Region hanggang gabi alas 5 po ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ngayon po, informasyon lang po natin doon ho sa mga nakikinig sa atin, maaari kayo po ay biktima ng number coding, color coding o kaya number coding scheme sa NCR. Modified po ito na number coding scheme. Alam nyo naman siguro yung pagkakasunod-sunod dyan. 1, 2,
Monday, 3-4. Tuesday, 5-6. Wednesday, 7-8. Thursday, 9-0. Friday. Yan. Yan yung pagkakasunod-sunod. Ano ho? Kung anong number po ng inyong mga sasakyan, yung last digit number, doon ho kayo mag-ingat. Baka mamaya, hindi unaware po kayo. Akala nyo, wala pa namang number coding scheme. Hindi kayo nakinig sa sa ating vlog ngayon. Dito sa Bistag Live sa Broad Streamcast Communicators. Yan po ay isang may impormasyon na gusto natin may parating sa ating mga kababayan. Mayong hapon sa inyong tanan, mga bistag, mga naminaw sa ato adiha sa Cebu. Ganon din po yung mga kababayan natin na mga Cebuano, doon ho sa mga nasunugan. Nagkikiramay po kami kasi ang Cebu po ay nagdeklara ng state of calamity po dahilan ho sa ang Cebu City po ay ang Cebu City Council po ay nagpalabas ng kautusan kasi mayroon hong isang lugar doon, barangay, na talagang nasunog, napakarami po ang naapektuhan. Kaya sinasabi rin po na si City Mayor Mike Rama po ay nag-utos na po na alalayan yung ating mga kababayan doon, mga Cebuano. Gaingon man to nga katong mga naapektuhan, lalo na yung mga talagang nasunugan bahay, sabi nga nila, manakawan ka na ng ilang beses, huwag ka lang masunugan ng isang beses. Diba? Pasunog yung bahay ho ninyo. Harvest po yan. Lahat. Sabi po nag-utos na po si Mayor Rama ng Cebu, tagaan mo og 20,000 para kahit paano makapagsimula po kayo. 20,000, yun hong mga may-ari ng bahay. Ngayon, yun hong namang mga bahay na mga nag-share lamang, nag-share sila sa bahay, 10,000, kung hindi ako nagkakamali. Doon ho sa mga nangungupahan, umuupa 5,000. Kahit pa paano malaking tulong na po yan para sa mga pagkakataong yun, di ba? Pagka ganyan gipit tayo, kahit na sintabo ay talagang mahalaga po sa atin. Kaya sinasabi natin, nakikirami po tayo. Okay? Dito tayo sa politics. 35 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Hindi pa po nakakapag-file, pagkakaalam natin, hindi pa po nakakapunta sa Commission on Elections si Senator Bongo para talaga siya mismo ang mag-file sa kanyang pag-atras bilang presidential. Kasi yan po ay isang sa mga requirement ng Commission on Election. Personal po kayong pupunta roon. Kung ikaw po ay kandidato, baka gusto ho ninyo mag-withdraw na, pupunta po kayo sa Commission on Election. Sa pagkakaalam natin, hindi pa po nagpa-file si Senator Go. Kaya yung kanyang mga supporters po ay hinihimok yung kanyang mga supporters, hinihimok po ang buting senador na sana magkaroon po ng pagbabago ng kaisipan. Bawiin niya yung kanyang pag-withdraw. Pero sa tingin ko hindi na po hindi na po siguro mag-withdraw si Senador Bongo. Katunayan, maging si Secretary Cusi na siyang presidente ng PDP Laban, at at the same time DOE Secretary, sinasabi na ano man ang magiging desisyon ni Senador Bongo, iginagalang na nila na nag-withdraw si Senator Bongo sa kandidatura sa pagka-presidential sa darating na May 9, 2022. Ano man daw ang dahilan ni Senator Bongo, talagang respeto raw nila. Hindi na nila aabalahin pa. Pero kung sino naman ang kanilang pipiliin o susuportahan na presidential, pag-uusapan, pag-aaralan pa nila yan. Tama naman po yan.
Pero inilahad na natin noon, kahapon, sinabi na natin na may yung mga punto de vista na malaki-laki ang tsansa na ang suportahan ay BBM, hindi Sara. It is because si Presidente Duterte tumatakbo yung pagka-vice presidente si Inday Sara. Okay, sabihin na natin na si mapagkasunduan na vice president lang ang kanilang susuportahan at large ang kanilang presidential, kahit sino sila, sinong kanilang iboboto. Pero pag sinabi po ni Presidente Duterte na dito ako, marami pa rin yan may engganyo na doon papanig. 'Di ba? Nakuha niyo yung punto ko. Kasi ganito yan. Kung si Presidente Duterte ay mayroong panigan, kahit na ang decision ng partido, kasi may kanya-kanyang decision niya. Halimbawa, sabihin ng decision ng partido, PDP Laban, lahat free na tayo. Kahit sino na yung ating suportahan pagdating sa ulo. Pinaka-presidente. Pagdating sa vice president, pwede silang libre na rin sa lahat kung sino. Pero most probably, susuportahan nila si Inday Sara. Maaaring ganun ang resolusyon. Ito'y senaryo lang to. Bagamat pinapangunahan natin, pero nagbibigay lang tayo ng isang senaryo. Sasabihin ng resolution na si Inday Sara ay iboboto namin, dadalhin namin bilang vice presidential, pero wala kami dadalhin pagdating ho sa presidential. Pwede yan. Pero ito naman sa akin, kahit na ganun ho ang magiging resolusyon, pagka si Inday Sara magsabi, siyempre, kakampanya ni Inday Sara si BBM, plus kung sakasakali ang gagawin din po ni Presidente Duterte, sasabihin niya, decision namin kahit sino, pero para sa akin, si ganito ang iboboto ko. Marami pa rin yan susunod kay Presidente Duterte. Kung halimbawa, ganito ang mangyari. Okay, kahit sino sa amin, kahit sa partido na pagkasunduan namin na alang presidential, kahit vice presidential, wala. Sabihin na natin, ganun ang resolution, libre sa lahat. Ngayon, sasabi ni Presidente, tatanungin si Presidente kung sakasakali, sasagot si Presidente, sabihin, Mr. President, sino po yung iboboto ninyo? Pag sinabi po ni Presidente Duterte, siyempre si Inday Sara, Vice President. Kung sino ang ini-endorse ni Inday Sara, sinong katikit ni Inday Sara, yun din rin ang iboboto ko. Marami pa rin yan. Ang susuporta, susunod kay Presidente Duterte. Kung sakasakali ang magiging resolusyon ng partido ay mayroon talaga silang ulo na susuportahan at vice presidente, mas solido yan. Mas marami ang siyempre ang bubuto doon sa kanilang mapapagkasunduan. Ayun, sino kaya ang mapapagkasunduan nila? Hindi ko naman sinasabing si Ganire, pero tingnan natin sa mga tao na nasa loob. Na nasa loob. Sa palagay ho ninyo, sinong iboboto? Naghiwalay na po ang PDP Laban, nagkaroon nag-split into two. Cosi Group at siyempre ang grupo ni Coco Pimentel. Ilagay ko na ang grupo ni Coco Pimentel hindi na talaga bubuto kay Bongbong Marcos. Kasi alam naman natin ng mga Pimentel talagang hindi ho sumuporta doon sa mga Marcoses. Naging kalaban niya ng mga Marcoses. Okay, fine. Pero dito sa Cosi Group, sino-sino yung mga nasa likod niyan? Naroon si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte, saan kaya sa palagay ho ninyo malambot ang puso? Alam niyo na ang sagot. Alam niyo na siguro kung sino. Sasagutin ko pa kayo. Sige, sasabihin ko po. Sino nagpalibing sa dating presidente? Marcos. For mahabang panahon,
na hindi po pinayagan na ilibing sa libingan ng mga bayani. Pero pagdating ho sa Duterte administration, walang nagawa po ang mga kuwan. Sabihin natin, ayoko sanang bagitin yung Dilawan kasi nagiging hati tuloy ang mga Pilipino. Ayaw ng mga nakalipas na mga administrasyon. Alam niyo na ang sagot ko kung sakasakali saan mas malambot ang puso ng ating presidente. I might be wrong, maaari pagdating ng mga ilang araw ay magdeklara at magsabi si presidente na hindi tama yung sa akin na sa tingin ko ay BBM mga Marcos ang kanyang malambot ang puso niya sa mga Marcos kumpara ho sa mga ibang presidentiables, maaaring mali ako. Ito naman pagtaya lang, tinitingnan lang natin yung sitwasyon na kung saan saan sa mga naging karanasan natin, kasaysayan natin, malambot ang puso. 'Di ba? Siya nagpalibing. Sinabi naman niya na malapit sila sa mga Marcoses at hinahangaan niya si dating Presidente Marcos. Sinabi naman niya. Ngayon, yung mga iba pa na mga PDP laban. Tandaan natin, hindi po yan original na PDP laban na panahon pa ni Tita Cory. Marami na po dyan naglundagan doon sa PDP laban na galing po sa KBL, galing sa Nationalista Party, galing sa Liberal, galing sa iba pang mga partido. Pag dating hong na sila lumundang na, naging PDP laban na, halo-halo na doon, pero PDP laban ang kanilang dinadala. Ngayon, sa palagay ho ninyo, yun hong mga nagsipaglundagan, saan magiging malambot at saan sila papanig. Kung hindi sila original na kasi ang mga original na tangay ni Coco Pimentel dahil nga sa ayaw ang mga Pimentel sa mga Marcoses, maaari doon sila papanig kay Coco Pimentel. Sinong kanilang iboboto? Siyempre, si Coco Pimentel nakadikit yan kay Pacquiao. Maaari doon kay Pacquiao. Pero dito sa mga iba pa mga PDP laban, maaari dito rin kay Inday Sara. Marami pong mga PDP laban na si Inday Sara ho ang sinusuportahan. Sino naman sinusuportahan ni Inday Sara? Si BBM. Sino pang nasa likod ng line-up ni Inday Sara at saka ni BBM? Naroon din si Bong Revilla. Naroon si GMA. Si Kusig galing sa pagkakalam natin, lakas si Imdian. Di ba? Panahon ni pero dilaw din yan. Talagang politics yan eh. Panahon ni di ba, Tita Cory, nandyan yan. Panahon ni GMA, nandyan din yan. Ibig sabihin yan, nag-iibang kulay, nagkakanya-kanyang kung saan conveniente ka, doon ka. Sa mga panahon itong, parang panahon ngayon, si Presidente Duterte ang naging popular na presidente ngayon, na figurehead ng PDP laban. Naturalmente, marami pong nagsipaglundagan na galing sa iba't ibang mga partido na maaaring susunod kay Presidente Duterte kung sakasakali saan man siya papanig. Di ba? Pagka nangyari po yan, lalong lalakas ang line-up ng ni BBM at saka ni Inday Sara. Lalo na ngayon, na nag-withdraw si Senador Bongo. Oras natin, 45 minuto na makalipas ang ika-2 ng hapon. 15 minutes na lamang po tayo. Itong Commission on Election, at PNP, bukas na po yung kanilang application, pag sakasakali bukas na sila sa application for sabihin na natin na mga exemption sa gun ban, doon sa mga ihiling po ng mga security details, pwede po yan. Bukas na po sila, sabi ng PNP at saka ng Commission on Election. Tatanggap na para ho sa mga kandidatong nagnanais kumuha po ng exemption sa gun ban para ho sa panahon ng halalan. Itong araw na ito, December 1, bukas na po sila. Kaya, kung sakasakali,
para hindi ho kayo masita, baka magka-problema pa po kayong kandidato kayo, magdala-dala kayong baril pagkatapos hindi po pala wala po palang permiso, ano ho, galing sa Commission ng Eleksyon at galing sa PNP, mahirap na po. Magkakaproblema po kayo kung sa lalo-lalo na kung kayo po ang choice ng inyong constituents. Sabi po ni PNP Chief General Leonardo Carlos, mag-apply na po kayo ng mga security details kung sakasakali yung mga kandidato, lalo na yung may mga kinakaharap na seryosong banta sa kanilang pangampanya, sa kanilang seguridad. Mag-apply na po kayo hanggat maaari. Ano ho, baka maunahan pa po kayo ng inyong kalaban. Parang si COVID. Ano ho, magpabakuna na po kayo kaysa maunahan kayo ni COVID. Baka mamaya, bukas magpapabakuna ka, ngayon ka nagka-COVID, hindi ka na po pwedeng bakunahan. Yan yun yung mahirap. Ano ho, antayin mo na magdigatibo ka sa kakababakunahan. Kaya mas mainam magpabakuna na po kayo habang wala pa po kayong nararamdaman sa inyong mga katawan. Ano ho? Okay. Ang isa sa mga gusto po rin po natin iparating sa mga nakikinig po sa atin, lalo-lalo na sa mga mamimili kung sino po ang susunod na presidente, ano ho, tingnan natin kung ano po ang mga magiging palagi ano po ang kanilang mga sinasabi. Yun ho mga presidentiables. Ano po ang kanilang mga sinasabi sa bawat punta nila sa isang lugar. Kasi ang media naman nakasunod. May mga talagang nakalaan ng mga media yan eh. Ang iba niyan talagang voluntaryo na sumusunod lang sa mga presidentiable. Ang iba naman talagang kinumission para malaman ng taong bayan kung ano po ang mga ginagawa ng mga presidentiable na yan o kung sino man mga gustong tumakbo. Ngayon, pagka titinan ho ninyo kung ano po ang mga nagiging tilamsik ng kanilang mga pananalita kasi doon ho natin pagbabasehan kung siya po ay karapat-dapat o hindi. Yun po yung sa akin eh. Kung sino po ang karapat-dapat doon ho sa mga presidentiables. Kinakailangan mayroon tayong pamantayan. Halimbawa, may issue tungkol sa elektrisidad. Ano ang kanyang paningin sa Bataan Nuclear Power Plant? Anong paningin niya dito sa nuclear plants na maaaring itayo sa iba't ibang panig ng bansa? Ano ang kanyang solusyon sa mataas na singil sa kuryente sa Pilipinas? Yan, isa yan. Dapat tingnan natin yan. Kung sinong presidentiable na makakasagot ng inyong panlasa na tama sa inyong panlasa, plus factor na yan. Ano ho? Ngayon, tatanungin din ho natin o kaya alamin natin, ano ang kanyang pananaw? May kaugnayan po sa West Philippine Sea. Ano ho? Kinakailangan din tugma doon sa ating panlasa. Wag lang ho, si ganito, gwapo. Si ganito, magaling kumanta. O, di ba? Alamin ho natin kung papaano niya sinasagot yung mga tanong ng ating mga kasamahan sa hanap buhay. Kung hindi man tanong, ano ang kanyang paninindigan doon ho sa mga masiselang issue na dapat yung tugunan kung sakasakali siya ang magiging pangulo ng ating bansa for the next 6 years. Ganun dapat. Ano ho? Wag ho tayo basta-bastang sasabihin natin, ikaw ang gusto ko kasi ikaw ay magaling kumanta, magaling pumorma, magaling magsalita. Ano ho? Yung maaaring magaling sa magsalita sa entablado, pero pag tinatanong na siya ng mga issue may kaugnayan po sa mga masisilang problema na kinakaharap ng ating bansa, sablay na po. Magdalawang isip po kayo dyan. Kaya ako, nag-aantay po ako na sana magkaroon po ng presidential debate at doon sa presidential debate kung hindi lang 2-3 beses pa o kung habaan ang presidential debate, total pare-parehas naman sila naman yan. Hindi naman magrereklamo yan kung sasabihin, ito si ganire, itong oras mo, ito ganite, the same time din yon, ganitong oras din po. Pare-parehas naman ng oras ibibigay sa kanila, mga presidentiables, kung sakasakali magkakaroon ng presidential debate, yun na sponsor, kung maaari, ng ating pamahalaan, ng Commission on Election. Sabihin na natin, si Comelec naman ang hari pagka-eleksyon o Commission on Election sasabi, sige, meron tayong presidential debate. No. Tapos, maaaring
doon sa presidential debate na yan, mayroon pong kukunin silang panel na magtatanong. O isang ano po yan, isang magandang hakbangin yan para makilatis natin kung sino po ang maaari nating iboto sa darating na 2022, May 9, 2022. Ano ho? Ano ang kanyang pananaw? May kaugnayan po sa climate change. Problema rin natin yan, climate change. Huwag ho natin isa sa isang tabi yan. Ako, buong mundo po na may problema sa climate change. Hindi po natin basta-basta isa sa isang tabi yan. Ano ho? Ano kanyang pananaw dyan? Okay lang ba sa kanya na walang segregation ng basura? Okay lang ba sa kanya na gumamit ng mga plastic, di ba? And biodegradable materials. Okay lang ba sa kanya gumamit ng fossil fuel? Ano ho? Charcoal o coal rather. Ang lahat ng mga iyan pag-aaralan po natin sapagkat masailan po to. Ano ho? Kailangan talaga mayroon hong pananaw ang isang presidential board. Ito problema natin. Ang problema natin, papaano mapapaunlad ang ating bansa? Mayroon po ba siyang pananaw na ganyan na po pwede natin sabihin, si ganitong presidential board, ito yung kanyang paninindigan may kaugnay sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito naman isa, sasabihin, wala akong narinig dyan na mayroon siyang plano dyan sa pagpapalago basta gusto lang niyang tumakbo. Mag-isip ho tayo. Ano ho? At saka ipapak-check po natin. Doon ho sa internet, ano ba ang mga pinagsasabi nito in the past? Kasi po pwedeng bolero, magaling magsalita, pero sa mga nakalipas na mga panahon, ang kanyang paninindigan taliwas doon sa kanyang sinasabi na ngayon kasi gusto niyang madagdagan lang yung kanyang boto. Pero yung suporta niya sa mga mahihirap natin mga kababayan, wala. Ano ho? Yung mayroon silang mga panukalang batas na sinuportahan pero hindi ho mahirap. Di ba? Yung kanilang sinuportahang batas nagdidiin pa sa mga karamihan natin mga mamamayan. Dapat ganoon. Pero ngayon, humaharap siya sa taong bayan at gusto niya ng boto, nagsasalita siya ng magaganda at para sa kapakanan kuno ng mga mahihirap natin mga kababayan. Mapapak-check po natin yan. Mapapak-check po natin yan. Tingnan natin yung mga nakalipas na mga statement po niya. May kaugnayan po sa mga masiselang issue. Yan po ay maaaring makatulong po sa atin sa darating na 2022 May 9 election. Yan po. Marami na po tayong paraan ngayon, high-tech na po pwede natin alamin kung sino talaga ang angkop. Mga masiselang issue sa ating kalusugan, sa health, sa pandemya natin, itong COVID-19, anong kanyang pananaw? Ano ang kanyang paninindigan? 'Di ba? Ang lahat ng mga iyan sa health care system natin, sa ano natin, sa national health natin. Ano ho? Yung kapakanan ng ating mga nagkakasakit. Ano ang kanyang paninindigan dyan? Ang lahat ng ito, mga kababayan, mapapakinggan natin dapat sa kanilang mga pananalita, pag-iikot kasi pag magsimula na po ang campaign period, doon na natin malalaman ano kanilang mga pinagsasabi. Pag magsimula na po yung kanilang, ilan ba magsisimula bang January 9, di ba? Sa national election period po, election period January 9. January, February, March. Ang March magsisimula yung lokal, March, April, May. Alam ko March. Baka bago mag-March magsisimula naman national. I am not sure kung ano. Pero basta ang pagkakalam ko 90 days. Doon magsisimula yung national pagkatapos 90 days before election. Pagkatapos hanggang 8 tigil na sila sa pangangampanya. Pero doon sa mga sasabihin ng mga ito yung pinaka-importante para sa akin, yung presidential debate. Sana gawin po yan at ituloy po yan.
maliban doon sa mga sorties na ginagawa nila at magsasalita sila kung anong kanilang mga plataforma di gobyerno, doon ho sa mga Q&A, question and answer na gagawin po ng mga at kasama natin sa hanap buhay kung sino magagawing panel para tugunan, sagutin yung mga masiselang issue na nakakaapekto, rektang nakakaapekto sa mga mamamayang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. Kini si Dudong Alan Afable Obrero inyong nakauban at muling nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Maraming salamat po kina Chincha Buste. Good afternoon po. Chincha. Chincha o Chincha? Chincha. Dispensa por favor kung hindi po tama yung pagkakabigkas ko. Basta Chincha. Okay? Ganoon din po sa Radyo Bulgar, Manila. Kumusta po kayo dyan? Kasama namin sa hanap buhay. Radyo Bulgar, Manila. Maraming salamat po na nanonood at nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Maraming salamat po kay Rose, kay Chincha Buste, kay Eugene Olicad. Maraming salamat din po. Kini si Dudong Alan na Pablo Obrero inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye! Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Salamat po sa inyo. God bless.